sabi sa akin, hindi ka graduate. Hindi ka graduate kasi tamad. Hindi marunong magbasa. Sabi ko sa sarili ko, yung sinasabi ng family ko sa akin is babahunin ko pag tanda ko. Pero yun, hindi ko ginawang negative sa sarili ko. Because doon ako humugot kung nasan ako ngayon. Okay? Imagine mo, papa mo nagsabi sa'yo na wala kang mararating, hanggang dyan ka na lang. Pero alam nyo guys, ito. Ini-introduce ko sa inyo ang isa sa pinakamalupit na chef ngayon, isang chef consultant, culinary innovator, at business food strategist. None other than Chef Ang. Boss, kamusta ang buhay-buhay? Bossing! Parang akala ko kanina, hindi siya si Chef Ang. Parang akala ko may iba siyang kamukha eh. Sino ba bossing? Kilala niyo ba yun? Ayun, so, Chef, maraming salamat kasi kasama ka namin ngayon at balita namin meron kang i-share. Nako, ano ba yung pwede nating i-share? Siyempre yung mga failures natin para maging successful founders tayo. Yes, So, very yan. good. Thank you so much, no, Chef. Kasi tama si Sir Brian kanina. Isa kang sikat na food Sikat strategist. daw? Isa kang sikat na restaurateur. You've had a lot of experiences working in the industry. And gusto namin malaman, no, ano ba yung mga naging journey mo para mapunta ka kung nasaan ka ngayon? Ano yung journey mo as an entrepreneur, as a business owner? Saan ka nagsimula at sino ba si Chef Anthony Ang? Yun ang napakaganda. Thank you. Siyempre, saan tayo nag-umpisa, no? Siyempre, ang pinakamagandang pag-fail, dun talaga ako nag-umpisa. Sobrang, pagdating sa negosyo, gusto ko ikwento yung straight na nasa negosyo na ako, no? Kasi it's failures to founders. Kasi yung struggle ko noon nung nagtatrabaho ko iba sa pagiging negosyante. So yung failure ko na masasabi is nung nagtayo ako first time ko nagtayo ng negosyong legal. Kasi yung dati, what I mean is, Illegal ka ba dati? hindi. What I mean is, yung nilegal ko na yung negosyo. Kasi dati nagtatayo ako ng negosyo is yung barbecue lang sa labas ng Jollibee while working. Tapos yung mga tipong tinda-tinda lang sa kalsada. Informal business. Informal business. Hindi Pero naman chef, sorry. Gusto rin namin marinig, para sabi mo kanina, dati nagkatrabaho ka. Para at least malaman ng tao, ano ba yung usually nagiging trigger kung bakit from nagtatrabaho ka, bigla kang lilipat sa pagninegosyo. Okay. So sige, kwento ko ng mabilisan yung pagtatrabaho o kumbaga yung talagang stepping stone. Okay? Mabilis lang, run through tayo. Before kasi nagtatrabaho ko habang nag-aaral sa fast food chain. Yes. Then yung fast food chain na yun, I took 4 years na nagtatrabaho ko doon sa fast food na yun. Then after fast food, nag-casual dining ako as waiter. After ko nag-waiter, naging cook naman ako sa isang hotel. After ng hotel, nagbarko naman ako. After ko magbarko, nagturo ako dito sa Pilipinas. Then after ko nagturo dito sa Pilipinas, nabigyan ng opportunity na mag-demo-demo, na mag-share ng knowledge sa student, na tipong, syempre, lahat na experience ko through fast food, casual dining, hotel, cruise ship, share ko naman. Kumbaga, I give back naman, lalo na sa may school ko na kung saan ako graduate. Then, dun tayo sa negosyo, no? Sa negosyo naman, ito talaga kasing gustong-gusto kong i-share na nung naging formal na yung pagkakaroon ko ng negosyo, na nagkaroon ako na ng pandemic to that time Nag-open ako ng isang hindi restaurant, maliit na nakainan sa binuksang garahe. So that time, walang name na walang nagtrabaho sa barko,
walang chef. Basta ang ginawa ko, nagluto lang ako kasi walang gagawin dati yung pandemic dahil kundi magnegosyo na lang ako sa mismong garahe. Nagluto ako ng pagkain, binenta ko doon, nag-ihaw ako. As in, wala talagang chef, walang pangalan, walang any, sino ba itong nagluluto dito? Walang branding. Walang branding. So definitely, nagustuhan ng mga tao. After nagustuhan ng mga tao, na meron akong binuksang ihawan sa gilid, na tipong una, inasal lang 1 piraso, 2, nauubos. Siyempre, pag we do business that time, wala namang puhunan na ganun kalaki. So ang gagawin ko, tetest muna ako, 1, 2, 3. Hanggang sa ginawa ko, 1, 2 kilo. Hanggang sa ginawa ko, nung nauubos yung 1, 2 kilos na yun, 3 kilos, nag-15 kilos. Nag-20 kilos, 30 kilos. Ito, inasal to ha. So ngayon, definitely ang daming kumain. Ang daming nagustuhan yung lasa. Sino ba yung may-ari nito? Maraming tatanong, sino may-ari? Then that time pala, marami na nagpo-profile no na, ba't hindi mo ipa-franchise? So yung pagpa-franchise ko na ginawa na yun, definitely, wala naman akong alam sa lahat. Nag-umpisa ako Wala akong alam sa marketing, wala akong alam sa admin, wala akong alam sa pagre-register, meron akong mga naging partner na nagbigay ng idea sa akin na, okay, isang brand ka, 2 branch ka, tapos, fundan ka namin. So, may nag-fund. Siyempre, definitely, wala akong kaalam-alam sa pagtatayo ng talagang formal business. Definitely, tuloy-tuloy lang na pagtayo ng branch. Then, syempre, may mga papasok na franchise and everything. That time, hindi ko alam kung paano mag-manage ng pera na tipong, eto para sa beautification, eto para sa, sa marketing mo, eto para sa product. Eto na ang nangyari. Maraming franchisee na gustong mag-franchise ng brand ko. Then, after that, kaya ko sinasabi ito sa mga gustong magpa-franchise, hindi lahat ng maraming nagtatanong sa inyo na gusto nang mag-franchise, hindi lahat capable bigyan nyo ng franchise. As in, hindi lahat. Kasi hindi lahat naman ng gustong, o may pera, pwede natin bigyan ng brand, pwede natin bigyan ng negosyo. Kasi una sa lahat, maganda yung layunin mo na magbigay ng negosyo. Maganda yung layunin mo na magbigay ng value o tumulong. Lalong-lalo na ako, FW ako, singman ako before So gusto ko, ayoko na kasi ng yung maraming Pilipino na nasa abroad, tapos lifetime na silang nandoon. Wala siya Kaya ako nagkaroon ng negosyo na yun at kaya ako siya pina-franchise kasi yung advocacy ko noon, gusto ko yung mga nagtatrabaho sa abroad, matigil na or malesen. Hindi naman lahat pero malesen. So that time, syempre sobrang eager at gustong-gusto ko makapagpa-franchise. May partner ako noon na, syempre, trust, matitiwala ka, wala kang alam Lahat ng may pera lang noon ay accept. Kahit walang alam sa negosyo. Ilan yung partners mo nun? So, that time, 4 kami. 4 kayo. So, So, sa equal 4 share ng dividend? Equal share. As in equal. Pero ako, asawa ko. 5. Ako, asawa ko. Tapos, yung 2 mag-partner din. Then, isang solo. Okay. So actually, malayong kamag-anak. Pero, yun nga, hindi naman talaga, di ba, sabi ko nga sa negosyo, basta pagdating sa business is business, family is family. Yun. Pero yun nga, definitely, nakikinig ako nun sa kanila kasi wala pa akong alam sa negosyo. Okay? So, dito, maraming gusto mag-franchise, maraming talagang gusto mag-invest, tanggap ako ng tanggap, pero dapat pala hindi ganun. Hindi dapat ganun. Dahil pagka ganun ang ginawa mo, yung mga gusto mong tulungan minsan, ikaw pa yung mapapasama. Right. Alam mo yun, yung tipong, hindi walang alam yan sa business, kaya nga sila magpa-franchise kasi may sistema ka na. At that time, to be honest, hindi naman ganun ka-systematic pa yung branch. Pero, honestly, umabot siya ng 8. Nice. Oh, okay. Umabot siya ng 8. For a franchise business that's not systematic, Yes. reaching 8 branches is quite a feat. Yes. Sobrang, kumbaga parang gustong-gusto mo kagad siyang palakihin. Right. Eager na eager ka, pero hindi ganun. So, yun yung failure ko na gusto kong i-share sa lahat na marami kasing ganito yun. As a consultant ngayon i-deep dive ko muna yung sarili ko dati kasi yun na pag naranasan ko kaya medyo mababaw pa yon. Pero yung ngayong ako, na tipong pag may nagpapakonsult, chef, maraming gustong mag-projects ng brand namin, bigay ko na ba? This is the time na wag muna. Kasi bakit?
kinikwento ko sa kanila yung nangyari sa akin. So, ayun na nga, nagpa-franchise ako lahat na even wala silang alam na sa negosyo, hindi dapat ganun. Dahil alam niyo ba kung bakit? Dahil yan na sila, hard-earned money yan. Magagalit talaga yan pag hindi kumita. Yeah. So definitely that time, nagpa-franchise ako, merong isa, dalawa, actually apat galit eh. Nagalit, syempre hindi kumita eh. At the end of the day, bumagsak yung negosyo. Sasabihin sa'yo, scammer ka. Sabihin nyo, scammer ka. At the end of the day, it's business eh. So dapat alam nila yung risk. Yeah. Diba? Syempre at the end of the day, sana, yun nga, this time, dapat alam nila kung ano ba yung COGS. Cost of goods sold. May binibenta ka eh. Dapat alam nila kung magkano ba yung rent. Dapat alam nila kung magkano ba yung beautification ng lugar. Dapat alam nila kung magkano ba yung rentals mo, hindi lang basta 1 month yan eh. 1 month advance, ilang deposit yan. May security deposit ka pa. So, at the end of the day, may babayaran kang permit. So, mag-invest ka ng 1 million, dapat yun, i-compute mo na kagad yun eh. Hindi yun yung tipong nag-invest ka ng 1 million, nag-invest ka ng 500,000. Hindi, niloko ko niyan, naubos yung pera ko. Hindi ganun. Pag kinumpit mo yan, rentals pa lang magkano na. Sa kano, kompleto lahat. Kompleto lahat. Yung location mo. Location lahat, ando doon na. Then at the end of the day, eto kasi minsan, hindi minsan, mali sa laging gustong magnegosyo, no? Nilabas na lang yung pera, dapat kumita na sila. Hindi ganun. Yeah. Hindi ganun. So, definitely, pag nag-franchise ka, or talagang pag willing ka mag-franchise, i-explain naman siya yun ng franchisor yan. Ito, yung negosyo na to is risky. Hindi naman agad, although successful itong isang branch na to, sa'yo pwedeng maging ganun kagad. Hindi. Dahil yung negosyo na pag napunta sa'yo at nag-franchise ka, tutukan mo pa rin yan. Sasabihin nung nagpapafry, 2 to 3 years, magkano ka na ROI. Pero depende sa yun. Depende sa yun. Kung gaano ka katutok, yung mga Yes. narinig ko sa mga atin, dapat tututukan pa rin yung negosyo. Yes, dapat tutukan mo yung negosyo kahit nag-franchise ka. Pero yun nga, wag kayong, kung saan naman nagpapa-franchise, no, at maraming nag-i-inquire, wag kayo agad-agad magbibigay. I-profile check nyo mismo yung gusto mag-franchise sa inyo, kung ano ba yung negosyo niya. Ito ngayon, I will speak now as a chef consultant, no. Ang mga i-check nyo dyan is, okay, ano ba yung previous negosyo ng gustong mag-franchise sa inyo? Kung food yung pinapa-franchise mo, dapat may alam yan sa pagkain. Kasi kung wala yan, sigurado from scratch yan i-explain mo sa kanya. Chef, From alam mo, scratch. marunong akong kumain. Ng Pwede na ba yun? Pwede na ba yun? Coach, Ayun, ano ba yun? for example, ganito. Magtanong kayo ngayon, for example, magpapa-franchise kayo, ako sasagot sa inyo ngayon. Sige, Okay, ako okay, muna. Magandang tanong Parang yan. gusto ko to Okay, eh. okay, Creative eh. Franchisor ako. Yes. So, Kasi, ganito, Chef, gusto ko sana mag-franchise pero hindi ko alam kung anong lugar or kung saang lugar ako magtatayo nung pwesto ko. Ano bang magandang lugar na pwede akong magtayo ng franchise? Okay, una sa lahat ang tanong ko sa'yo dyan, anong brand ba ang ipa-franchise mo? Alam mo, gusto ko Jollibee. Jollibee, medyo big ano na to, ano? Kumbaga, it's a large scale na kasi tycoon na sila eh, definitely. So, syempre, unang-una sa lahat, sasabihin ko sa'yo niyan, meron silang locator. So, sa locator na yon, doon ka magbe-base kung a-approve mo ba yung area nila. Magbibigay ng area eh. Magbibigay ng area yan, lalo na pag kakilala mo yung locator. Pero pag hindi mo kakilala yan, hindi, hanap ka sir ng pwesto. Tas check tas namin check kung- namin. Tama. Tandaan nyo in business, at the end of the day, it's still body to body at saka connections. So the more you have connections, the more you work fast. Tama? So yun. Okay, ikaw ba may kilala ka bang connection na maghanap? Ako, wala. Wala, okay. Bago lang ako sa Pilipinas. Okay, so I can help you as your chef consultant. Okay. Magkano? So, okay. Mababa lang. Hindi naman. Hindi. Actually, eto, no. The main purpose of my consulting is, yung purpose ko dito is to help. Hindi ito para kumita lang. Kaya ako nagko-consult. Kasi I really love to help. Normal sa akin yun eh. Okay. So, ganito yan. Maghahanapan kita ng location. Most probably, at talaga nakikita naman natin yung Jollibee. Kahit saan mo ilugar, okay, di ba? Yes. Kasi branded na siya. Pero ako, ang hahanapin ko naman sa'yo ngayon, sa akin, nasa nakikita ko sa level mo ngayon, Sir Harold doon tayo sa mga tipong masaangat yung presyo ng price ng Jollibee. Alam mo kung bakit? Doon sa airport. Airport. Naniniwala ba kayo na pag sinabi kasing franchise, dapat lahat ng product iisa ng presyo? Kahit sandaan na yung branch? Depende. Siyempre, depende yun sa operating expense mo. Depende. Kung mas mahal yung renta mo, mas Alam mahal nyo guys, dati, ang sistema ng franchise, kung ano yung presyo mo sa first branch mo hanggang 100 branch, iisa dapat ang presyo. Ganyan yan. Kasi, ngayon, aminin natin, Jollibee dito sa nearby area lang, magkano presyo? Iisa lang eh. Tama? Pero pag probinsya, Pero ano po pag probinsya, same. Same. Okay. Same. Pero pagdating sa airport, iba ang presyo ng pagkain.
Kasi mas mataas ang rentals. Sir Mervs, Yeah, yun ang din na narinig ko, no? franchisor doon. Si Na Sir mas Mervs pala. mataas ang pricing ng mga products pag nasa airport. Okay, mas mataas. Yun yung level na gusto. Kasi alam mo kung bakit. I know how figure yung gusto mong nakikita. And I know, pag doon itinayo, as far as I know top number 1 yung airport. I think. Yeah, I think. Medyo ano, Sorry. Yung ganun brand. Toot, ganun. Okay. toot na lang I natin think yun. one of the brand is number 1 ang... Ba't ko nasabi to? Kasi I have basis eh. Doon kita dadalin. Kasi kung normal, pwede ko sabihin dyan, sa isang Ortigas na area dyan, sa baba ng bill, pwede, di ba? Pero I know your personality. Doon tayo hanap. Kasi bakit? Mas malaki investment doon at alam kong kaya mo. Medyo ano tayo. Sa mga nanonood po, maganda po sa airport. Ay, hindi. Kasi bakit? Real pag nagko-consult ako, inilalagay ko yung kakayahan sa tao. nung nagko-consult sa akin. Kasi hindi po pwedeng yung gusto ko. Right. Alam niyo kung ano, yung gusto niya. Yes. At alam ko yun yung gugustuhin niya. And that's a very good approach. Question lang, kung yun nga, suggestion mo is maglagay sa airport, no? Hindi ba kasi mas mahal sa airport kasi mas mataas yung OPEX? Ang point ko nga dito kasi ganun. Tingin mo, sa 10 kakausapin ko, yung 9 na walang kakayahan, i-offer ko ba? Diba hindi? So sa kanya, alam kong kakaya niyang pumunta doon. That's the best way na I will offer. Then alam kong nice. hindi ako mapapaya sa tao dahil alam ko doon ay kumikita. So imagine mo na yun, I will not put my feet, nalulubog ako sa kumunoy. Tama. So ang gagawin ko dyan, alam ko kung ano yung kakayanan ng tao nagpapakonsult sa akin, doon ko siya ibibigay. So if you are consulting, wag mong yung gusto mo lang, yung gusto ng kliyente mo. Kasi pag hinarang mo kaagad yan, eto gusto kong mangyari, ito gusto kong mangyari, you're not consulting. You're insulting. Right. I have a question, follow-up question regarding this, Chef Anglo. So right now, your consultancy business is booming. Yes, You have yes. a lot of clients, right? So, what is your major recommendation sa mga co-founders natin doon na hindi alam kung saan maghahanap ng consultant? Kasi, let's face it, it saves them a lot of money. Kasi kung alam ko lang nung umpisa na Sobra. kung may kakilala akong consultant na matutulungan ako sa pag-start ng negosyo ko, siguro grinab ko na. Kasi imagine mo how much they're gonna save if they onboard a consultant. So, para sa mga nanonood, nakikinig, ngayon, nagda-drive or nasa bahay, na-try matulog, pampatulog, diba? Ano yung magiging advice mo sa kanila kung sila ay nag-start ng negosyo at wala pang consultant? Ito yung pinaka masasabi ko dyan, no? Dahil kasi lahat ng nagnenegosyo, mapamaliit, mapamalaki, gusto ko agad mag-umpisa, tama? So, syempre, dapat unang-una mong kukumpitin, magkano ba ang pinaka-capex na kaya mong ilabas? Yun ang unang tanong ko lagi din eh. Kasi baka mamaya yung capital expenses na kaya mo is hindi pa talaga kaya sa consultancy, hindi pa kagad kaya sa business. Pero doon tayo sa mismong may fund sa lahat na kaya niyang mag-umpisa, kaya niya magbayad ng talagang ng consultant, kaya niya mag-umpisa ng restaurant, palakihin. Yung kaya niyang ipa-franchise or paramihin yung sarili niyang mga brand. So definitely, napakalaki ng masisave niya dahil ang laki ng cost na malulugi sa'yo once na yung dadaanan mong journey is lahat ng pagkakamali, dadamihin mo pa. Kaya ako muna consultant kasi yung consultant na kinuha mo is tad na sa failures. Right. Yung consultant kasi is yan yung experience at failures ang binabayaran mo sa kanya para Sobrang hindi dami mo na na experiences. yes, para hindi mo na madanas. Yun siguro yung naging key ko kaya ang bilis kong magbigay ng advice, ang bilis kong magbigay ng payong alam kong relate sa mismong nagpapakonsult. Kasi certified failure ka. Yes. And then your failures became your strength Exactly. towards the founder and successful person or entrepreneur Exactly. that you are right now. At yun ang ginagawa natin sa Failures to Founders. Ano? Yes. Para tayong consultant na alam mo yun, gusto namin na You guys learn from our failures. magkaroon ka ng confidence doing this na just in case mag-fail ka, ito ang pwede mong gawin. At Right. kung ayaw mong manood ng Failures to Founders, mag-hire ka ng consultant.
Magandang ano yun. Makakatipid kayo sa Hindi, amin. actually, ito no? Oo, yun, sa ha? mga, Laki ng tipid nyo. sa mga co-founders natin dyan or mga viewers, listeners natin dyan, try to comment your questions. Yeah. Definitely, sasagot ako and sasagot yung ka-co-founders ko dito. At lahat kami, at syempre yung mga nanonood din, for sure maraming insights yan at makakatulong sa inyo. Please share also. Please share, like, definitely hindi lang naman kayo ito basta magparami kami. Magparami kami ng likers, magparami kami ng shares, comment na magko-comment. Ito gusto lang talaga naming tumulong sa inyo. And we mag-share want ng you guys to knowledge. be engaged. Diba? This is an inclusive podcast wherein we want to answer your questions. If you have a problem right now in your business, we'll try to tackle them one by one. So pipili po kami ng mga questions from the comment section. Please do write down your questions sa comment section down there. Do follow and subscribe to our channel. It's Failures to Founders. We're available on YouTube. We have our Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn channels wherein you guys can visit us. Another question that I have here, Chef Ang, if you don't mind me asking. Right now, sa Philippines, would you say ba na a restaurant business is still profitable? Yes, lahat tayo talagang kumakain. At lahat tayo, once na nag-open ka ngayon ng bagong business mo, sigurado, lahat ng Pilipino kasi is gusto masubukan yung bago. Siyempre, pag magtatayo ka, bago man yan, dapat kakaiba. At dapat talagang masarap. In food business kasi talagang dapat, dati kasi FSC lang eh. Right. FSC is food, service, and cleanliness. Alam nyo ngayon, there's a experience na. They're paying for the experience. Yes. So yun, marami Okay. nagsasabi yung hype nung Yes, yung 2019 hype. Okay. hanggang 2021, even during the Yes. pandemic, pag may nagbagong bukas, diba? Experience is the key. Yes. So, tandaan na, food, service, cleanliness, and experience. Okay? Hindi lang basta masarap pagkain mo, hindi lang basta Maganda service mo, hindi lang basta malinis yung store mo, dapat experience. Kailangan maganda, unique yung experience Unique. nila. So, At saka, yung mararanasan ng client mo, the moment he or she come into your restaurant and come out, satisfied siya. bigyan ko kayo ng magandang example, Chef. No? So, meron dito, if you guys are familiar with Speakeasy, mga bars, yung mga nakatago yung pintuan sa cabinet o kaya naman nakatago yung pintuan sa ano, that itself is an experience. So, Experience, yeah. nauso to noon mga 1990s hanggang bumalik siya ng mga 2010s hanggang 2020s, diba? So, sa Korea, when I was in Korea, halos naging hype siya from 2013 hanggang 2018 something. Whereas yung mga, alam mo yung mga vendo machine ng Coke, akala mo vendo machine. Maka-order ka talaga, pero pag binuksan mo, pintuan pala sa bar. Yung iba naman sa 7-Eleven. Diba? Papasok ka ng loob ng 7-Eleven. That itself is an experience. Would you consider that as an experience, Chef? Yes, kasi unique siya eh. Yes. At saka talagang yun yung hanapin. Meron nga dito sa Pilipinas nun, I think milk tea ito, butas lang. Hindi mo alam na milk teahan, butas lang. Okay. Dinadayo, butas Yeah. lang, as in butas lang. yeah. Lalabit mo lang dun yung ano mo, bibigay mo lang yung kinumong order. Pagbato mo dun, lalabas na lang dun, kamay. Doon ka magbabayad. Can you imagine that? Sa totoo lang, walang service yon. Pero tingnan nyo to. Experience. Food, cleanliness, and experience will be due. Kaya nga, for me, napakamahalaga ngayon na experience eh. Kasi kahit meron yung tatlo, mawala yung isa sa'yo, bagsak. Pero eto, pag may experience ka, dalawa lang meron dun sa tatlo, okay ka na eh. Yes. I totally agree. Nowadays dito sa Philippines, no, karamihan ng mga co-founders natin doon na gusto magtayo ng restaurant. Naghahanap sila ng something unique. 'Di ba? Kung ako sa kanila, ito isa lang sa gusto ko sanang mabigay din sa mga listeners natin and viewers natin. When I was in Korea, sobrang sobrang saturated na ng F&B industry. Sobrang, kung may maisip ka, may nakaisip na niyan. Diba? Whereas dito sa Philippines, marami pa kayong pwedeng makuwang ideas from outside the country, and then you guys can Bring it. benchmark that and turn it into something your own. Diba? So, I think that's one thing that tama. we can also share with them. Kasi the ideas is not just limited here sa Philippine market. Diba? Marami silang pwedeng makuwang ideas outside the Philippines. Kaya iba kasi sinasabi nila, no? Ang layo na narating mo. Kasi nag-abroad ka na. Yes. Kaya nga alim sa totoo lang, guys, lamang yung mga nakapag-abroad. Pero hindi mo kailangan tambayan yung pag-abroad. Ang Oo. pinakamahalaga, learn from them. Maraming, tulad ngayon sa'yo, sa Harold, no? Marami kang nakasalamuhang iba-ibang lahi. So pagbalik mo ng Pilipinas, alam mo kung paano makisama. Alam mo kung paano kumuha ng connection. So dapat ganun lang. Then after that, yung sinasabi mo nga pagkuha ng product, punta ka na abroad.
not only to travel, kasi iba, inisip na travel lang and everything. No, the real businessman or entrepreneur is, if they go abroad, dalawa yun, leisure and business. Yes. Kasi naghahanap sila ng product. Work hard, play hard. Yes. Siyempre, kung kaya mo pagsabihin, why not? Diba? You always hit in one stone, you always hit Two birds. Two birds. two birds in one stone. Diba? Ako nga, I always hit three birds in one araw naman. Kasi syempre, mahirap yung yung Hindi literal. ng ibon mo, sir. Literal. Kasi bakit? Dami tinatamaan. Kasi bakit? Alam mo kung bakit? Nung bata ako kasi, nagtatrabaho na ako, nag-aaral na ako. Father ko, nung may sakit ako pa yung naghahatid sa hospital. So, that time, nahubog ako na kahit tatlo yung ginagawa ko, kaya ko. As in. And that's very, that's very important. Naalala ko tuloy Being yung able papa to ko. multitask, di ba? Yung father ko kasi nagkasakit. Ah. So, teka, emotional to. Although, ito kasi magandang i-share sa mga at alam ko hindi nyo rin alam, ako yung bata noon na talagang bobo. Literal, straight. Walang pangarap. Umasa sa father. And then, sabi sa akin, hindi ka graduate. Hindi ka graduate kasi tamad. Hindi marunong magbasa. Sabi ko sa sarili ko, yung sinasabi ng family ko sa akin is babahunin ko pag nanda ko. Pero yun, hindi ko ginawang negative sa sarili ko. Because doon ako humugot kung nasan ako ngayon. Okay? Imagine mo, papa mo nagsabi sa'yo na wala kang mararating, hanggang dyan ka na lang. Pero alam nyo guys, ito, sabi ko sa sarili ko, yung pangalan natin, yung apelido natin, makikilala sa Pilipinas. If tinaga ko sa sarili ko yun, hindi ko na sinabi sa kanya, pero hanggang namatay yung papa ko, sabi ko sa sarili ko, gagawa ako ng pangalan, yung pangalan mo, papakilala ko sa Pilipinas. And to share to our, to our listeners, pag may pangarap ka, gawin mo. Pag may nagda-down sa'yo, be inspired with that. Not only magalit ka sa tao. Sometimes kasi, may dalawang uri ng pagpapangaral Isang sobrang soft, and isang soft, isang hard. So, dapat, marunong ka sa dalawa. So, that time, naintindihan ko, yung family ko, kung paano ba ako magiging maayos through that hard motivation. So, dapat maayos kayo sa pagtanggap ng mga negative So, para always treat that as a positive para makamit mo yung gusto mo. Imagine yun guys, kung ganun yung nangyari sa akin, na tinanggap ko siya as pangit, at yun ako, eto na lang ako, yun lang ako pupuntahan. Wala na. Asan si Chef Anthony ang ngayon? Wala na. Pero through that experience ko yan na imagine mo wala ka pupuntahan, hindi ka makakapag-abroad, hindi ka asenso. Yung word na yon tumatak sa isip ko para mapunta ako kung nasan ako ngayon, nakapag-abroad ako, nakakapagsalamu ako sa malaking tao na I can talk English straight or kahit Taglish yan, then I have my own business. Okay, dumating pa nga sa point nung college ako imagine, kala nila makakagraduate. Hindi ko daw kaya magtrabaho. Imagine, nakapagtrabaho ka habang nag-aaral. Nakagraduate ako habang pinag-aaral ko sa sarili ko. And that's, I think, a feat on its own, right? Like, we really appreciate you opening up to us, Chef, no? I'm really sorry for your loss. Ay hindi, ito kasi gusto kong i-share sa mga viewers natin na Right. hindi yung, ito ka na ngayon. Hindi yung, wow, chef ka na ngayon. Wow, Right. pinamanahan ka, wow, ganito. Hindi yun Marami tayong pinagdaanan. Maraming pinagdaanan. May Yeah. kanya-kanya tayong struggle. Yeah. Pero lahat ng struggle na yan, take it as a positive. So imagine, ito kwento ko ba, share ko paano. Kumbaga, imagine, father ko na yung ganun, di ba na, wala ka marating in everything. Alam niyo ba, that time, hindi lang yun.
meron pa akong college ako. Siyempre first year, di ba? Anong gusto mo mangyari o maging pag-graduate nyo 10 years from now? Tama? Sabi ko sa klase I want to become a chef. Siyempre, ganun na yung mga classmate mo. I want to become a celebrity chef. Gusto ko makasama ko yung mga kilalang kusinero. Gusto ko magkaroon ng restaurant. Alam mo, lahat ng classmate ko, teacher ko, tumawa lahat yon yung room. Then after that, sabi ko kasi, I want to make a dish with a twist. Alam mo ba, may word na, twist-twistin ko nga yung leg, twist-twistin ko yung leg mo dyan eh. Paano kang gagawin? Diba? Pero that time kasi, galing na ako sa mabigat na pinagdaanan na hindi naman ako sumuko o hindi ko ginawa siyang negative. Ginawa ko siyang positive. What more yung dumating sa'yo na magaang, bali wala na lang yun sa akin. So that time, tumatawa sila, pero ako seryoso ako. Alam mo, dumating sa point na ngayon, pag nakikita nila ako, they are proud. And look where you are right Yes. now. Diba? They are proud. Kung mga tipong, eto nga, you tell to universe, then it will happen. Totoo yan. It will Kasi happen. you're embedding it sa subconscious mind mo. Yes. Diba? Kaya pag may gusto ka mangyari, sabihin mo lang. Gawin mo lang. Pangarapin mo, masarap mangarap ng mataas. Taasan mo. Hindi mo mamit yun, at least mataas yung pangarap mo. Libre mangarap. Libre mangarap eh. Yun na nga lang libre sa mundo eh. O ba di mo Pagkakait pagkawin? mo pa sarili mo. Diba? Yun. Tapos, ayun. Definitely ngayon, kasama ko na yung mga dati kong pangarap makasama. Minsan nga ako pa mismo yung ini-invite. Diba? Can you imagine that? Ilang dekada noon, tapos ngayon, eto na. So, Chef Ang, ilang taon ka na? So, Ilang dekada eh. that time kasi syempre college eh. Pero ano lang ako, I'm only 32 years old. So marami nagtataka. Akala ko 42. 32 lang. 32 lang. Sorry. 42 sa dami ng stress na, hindi, sa dami ng problemang sinolve. Alam mo, doon kasi ako nag-challenge sa mga problema. Definitely nga, di ba, alam nyo yan guys, pag nagsasalita ako, parang, ano pa itatanong ko? Nasabi mo na lahat, chef eh. Right. Because of your experience. So, you have a lot to share. Yun kasi. And the real thing is, lahat yun, pinagdaanan ko kasi. Kaya, confident akong sabihin at i-share. Totoo yun, totoo. Last question that I have, Chef Ang, no, dahil you pretty much share your life story, your journey, your failures sa mga ka-co-founders natin, no. So, is there any tip or any thing that you'd like to share sa mga ka-co-founders natin, other who's listening? Kasi ito sinapuso ko at saka gumana talaga sa akin nung nasa barko ako at saka nagnenegosyo ako, no. In every rule, there's always an exemption. Yes. Kasi hindi naman talaga lahat ng rule ang gumawa ng rules is syempre company or tao lang rin naman yan. So syempre, there's always a better rule. You can break it if your company will become more successful. So, yun lang. Huwag tayong mag-stick lang kung anong... Siguro kaya nga ako nagkaroon ng sariling negosyo ngayon kasi hindi ako talaga para maging empleyado. Okay, ayun. At siguro, eto rin masabi ko thank you kasi kung hindi naman dahil sa'yo, kahit nasa langit na siya, wala siguro Chef Anthony ang ngayon. At alam ko, malayo na pero malayo pa. Hindi ko pa nakakamit yung pinangako ko sa kanya. So, malayo pa at saka pagsusumikapan ko. Hindi mo pa ba nakakamit? Parang kilala na ang pangalan ni Chef Hindi Anthony. pa bro, gusto ko talagang mas marami pa akong matulungan. At yung, alam mo yun, not only here in Philippines, no, yung pagbubiyahe ako, lahat ng brand na tinayo ko ay tinulungan ko or kinonsult ko, kada kaliwat kanan ng mata ko habang nagdadrive ako, ngingiti ka na lang. Wow. Kasi bakit? Yung legacy yung pinakamahalaga eh. Yung ilang generation mo ibibigay mo eh. Na yung tipong anak mo, apo mo sa tuhod na, ay, natulungan ng lolo ko yan, ng daddy ko yan. Na tipong, hindi para ipagmayabang, pero para sila mismo may confident na yung lahi pala namin kayang gawin yung ganito. Yes. And that's At a saka very yung point na to, yung value talaga pinakamahalaga eh. Yung value yung ibibigay mo sa, not only to yourself, but sa lahat ng taong kaya mong tulungan. Very well said, Chef Anthony. Well, once again, Chef Anthony Ang, bigyan natin siya isang Galing. palakpak, right? Right. So,
For those of you who are looking for a reliable consultant, if ever that you guys are putting up a restaurant or a food business, right? Chef Anthony Ang here is one of the best person you guys can go to. You can find his profile on facebook.com, right? Just look for Chef Anthony Ang and you'll find him. Normally, ito po ang itsura niya, right? Bossing! Hindi ako si Malupito na, pero So, yun. Chef Anthony Ang, once again, thank you so much for gracing the Thank podcast you. and for being part of this community of failures to founders, right? Sa mga co-founders natin dyan, thank you for watching. Once again, my name is Harold Bautista, your techpreneur. This is Brian Soriano, your ESO King. And this is Sir Mervs, your Baresca King. and Chef Anthony Yang, your chef consultant. And there you go again, mga ka-co-founders. Thank you so much for watching Failures to Founders podcast, where we discuss real stories. Real failures. Real success. From real people. Again, this is Harold Bautista, your techpreneur. Brian Soriano, your ESO King. Chef Anthony Yang, your chef consultant. Sir Mervs, your Baresca King. Hit like. Subscribe. Click the notification bell. And leave some comments below. See you again, mga ka-co-founders. Bye for now.